Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. So, ang kailangan unang-unang malaman ng mga kababayan natin is yung impeachment process. Yung impeachment mismo is a constitutional process, no? So, paano gawin ito, paano ipatakbo ito, nakasaad yan sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas. So, ang ating primary reference all the time should be the Constitution. Particularly, para sa mga nakikinig sa atin, so medyo technical ito, ang kailangan nating tignan o basahin is Section 3 of Article 10 of our Constitution. Diyan nakasaad, ano ba ang gagawin sa impeachment. No? So, ang unang-unang dapat natin ang ikalawa na punto na dapat ipaalam natin sa mga kababayan natin, nakalagay malinaw na malinaw sa ating saligang batas na kapag yung articles of impeachment ay nai-transmit na sa Senado, ang Senado must conduct trial. No? Trial ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi nating trial kasi, Bombo Frami, ang ibig sabihin natin dito ay litisin. No? Paglilitis. That means, ang gagawin dapat ng Senado ay magkaroon na ng parang arrangement na yung prosecution may pagkakataon na ipresenta ang kanilang ebidensya. And then, yung impeached official, si Vice President Duterte, ay bibigyan din ng pagkakataon na ilatag yung depensa niya. And then, yung mga senator judges natin magtatanong tungkol dun sa ebidensya kung meron silang tanong. And then, at the end, ang nakalagay sa ating saligang batas, yung mga senator judges natin will either convict or acquit. So, yes. yun lang ang utos ng ating saligang batas, Frami. Yes. Hearing, trial, then judgment by conviction or acquittal. Wala sa ating saligang batas. Inaanyayahan ko ang ating mga kababayan na basahin ngayon yung Section 3, Article 10. Wala doon nakasaad na utos sa ating mga mambabatas, particularly sa Senado, na i-remand yung articles, no, sa House. Wala doon yun. Wala rin doon sa ating saligang batas yung motion to dismiss na hinain ni Senator Padilla or ni Senator De La Rosa. Yes. Wala yun. Hindi utos yun. Hindi sakop ng saligang batas natin yon, Bombo Frami. Oh? So, tayo dapat ipaliwanag natin sa ating mga kababayan na ang utos ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon, ay yung Senado bilang isang impeachment court, ilitis na. Ilitis na yung impeachment complaint. Yun ang utos. Yun ang utos ng ating saligang batas. Yes. And attorney, binanggit po nga ninyo na can a senator move para po dito sa dismissal or para po sa pag-delay or para ito nga pong return na sa Kamara ang nasabing petition po na ito, na can they do that, na dahil nga binabanggit na parang may mga problema doon mismo sa pagpasa, lalo na yung 1-year bana na tinatawag dahil noong December ay meron, and then noong January nagbigay na naman po, at February na po nang may pasa po nila yan, attorney. Yun na nga, no? Yun na nga ang gusto natin i-emphasize sa Bombo Rami, na wala yun sa ating saligang batas. Yung gano'n, yung remand, yung dismissal, hindi yan nakasulat sa ating saligang batas. Whereas, ang malinaw, ang sinasabi ko nga at sinasabi rin ng ibang mga ng constitutional experts natin is, ang malinaw sa saligang batas is litisin, mag-conduct ng trial. Yun ang utos. By the way, yun, isa pa yun na dapat idiin natin, Bombi Frami.
ang utos ng ating konstitusyon sa mga senators natin, particularly sa senator judges, is litisin, mag-trial. Hindi yung remand, hindi yung dismissal, hindi utos ng saligang batas natin yon. Malinaw na malinaw nandoon. Maniwala ka sa akin at sana yung mga kababayan natin basahin yon sa ating saligang batas na ang sabi, the moment na matanggap na yung articles of impeachment, the Senate shall commence trial forthwith, no? Kaagad-agad. Yes. And attorney, ito nga po no, kagaya po ninyo na mga legal luminaries po ay talaga naman pong marami pong mga naging pahayag regarding sa incident nito. Pero saan po ba humuhugot ito pong Senado na napakaliwanag? Alam po natin, may mga abogado po dyan, may ila po ay hindi naman po abogado pero nagsalita nga abogado daw na tinawag na batorni. Pero sinasabi nga nila na tila, ito nga napakaliwanag yung pag-explain po ninyo, pero bakit ganun po ang nangyayari? Hindi ba nila alam yung batas? Parang yung framer po natin ng konstitusyon, binabanggit 73% ng mga kababayan natin, hindi po binasa po yung konstitusyon, baka kabilang daw po yung mga ilang senator dyan na talagang hindi nila alam po yung ating konstitusyon. Posible yun, Frami, no? Posible na kasama sila doon, gaya na sinabi ni Attorney Monsod, no? Doon sa, actually, 80% na yun, hindi lang 73%. No? So, hindi na ako magugulat kung yung ilang sa mga senador natin or mga mambabatas natin in general sakop doon sa grupong yon. Pero kasi pwede rin nating isipin, Flammy, is meron din silang sarili nilang interest na tinutulak. Kaya yung mga kanilang pagkikilos katulad ng pag-remand o yung pag-file ng motion to dismiss, ang motibasyon niyan ay self-interest, no? Political interest, no? Partisanship ang motibasyon niyan, no? So ang masakit diyan is alam nila yung dapat nilang gawin, alam nila kung ano yung utos ng ating saligang batas, pero hindi nila ito sinusunod, no? Sinusuway nila, dinidisregard nila because ang gusto nilang manaig yung sarili nilang interest. Yung kanilang sariling political interest, sarili nilang agenda. Yan ang masama, no? Yan ang hindi natin dapat tanggapin bilang mga mamamayan. Kasi yung mga mambabatas na yan, yung mga senador na yan, Frami, they took an oath. Yes. Sumumpa sila na ipapatupad nila ang saligang batas. Right? Ibig sabihin, sinabi nila, sinumpaan nila sa harap ng Diyos na susundin nila yung ating saligang batas. Susundin nila yung utos ng ating saligang batas. And yet, hindi nila ginagawa. Yan ang hindi dapat natin tanggapin. Yes. And attorney, pwede ba sila, nabilanggit nga po ninyo no, na sila ay magiging sitting senator judges po dito because of their political alliances at may mga pahayag na rin at ito nga po nangyari po sa Senado. Alam na po natin kung sino-sino yung pong mga kakampi at hindi kakampi po ng complainant ay maari po ba silang mag-inhibit na lang or sila po ay nilang pag-participate? Pero ang alam po natin, mandato po nila yun, trabaho po nila yun, kaya kinakailangan. Pero with that kind of scenario, parang kahit matapos ang impeachment trial, alam po nila kung ano na po yung magiging verdict po nila, attorney. Yun ang masakit, Bombo Frami, no, na yung kalidad ng mga mambabatas natin, yung mga senador natin ay napakababa. No? Kasi tama ka trabaho yan, mandato yan ng isang mambabatas, ng isang senador. They took an oath. Sabi ko nga, no, sumumpa sila, nagagawa na nila yung tungkulin nila. Pero anong pinapakita nila? Lalong-lalo na yung mga senador na lantaran na nagsasabi na kung ano yung gagawin nila, ano yung partisanship nila, yung partiality nila, right? Na hindi na sila nahihiyang sabihin. Hindi tama yun right? Yun ay isang paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin. So, yan ang masakit, Frami, kasi
hindi na sana dapat sila mag-inhibit, no? Kasi ibig sabihin, hindi nila gagawin yung trabaho nila. Pero kasi sa pinakita nila, yung lantaran na sa sinabi na nila, no? Sa media, sa publiko, hindi sila nahihiyang sabihin outright na yung suportahan nila si Vice President Duterte, parang walang choice na kung hindi mag-inhibit. Because if they do not inhibit, then how can we be assured of the impartiality of the impeachment court? No? Kung meron ng mga senador doon na lantaran na nagsabi na susuportahan nila si Vice President Duterte. So, sana hindi nangyari yun. Yung ganong klaseng mga, yung pagtulaks na mag-inhibit sa kanila. Pero kasi mababang kalidad na yung mga hinalal natin, Rami. Talagang walang mga integridad yung mga hinalal natin. Therefore, we have no choice really but to ask them to inhibit in order to protect the integrity of the impeachment process. Attorney, sir, sa ngayon po ba, can the Supreme Court act with this? Na alam naman po natin, meron pong check and balances na without the complaint or any documents para po pumasok ang nasabing Supreme Court, ay walang mangyayari dyan kung wala pong proper na sabihin na ito ba'y tama o hindi. Parang ganun yata pong proseso po, no, attorney. Correct me if I'm wrong, kasi parang right now, pwede, alam naman natin with this Congress ay isa pong sa legislative po natin na sila mismo ay namamahala po dyan. Problema nila. Pero with this legal issues, paano kaya pwede po makapasok right away ang Supreme Court just to say na ito ang tama? Of course, ang nasabi po ng Senado bilang isang impeachment court ngayon po, attorney? Magandang tanong, Frami, at buti makakapagbigay ako ng linaw dyan. So, basta constitutional issue, tungkol dito sa impeachment process, basta constitutional issue, pwede yan paghimasukan ng Korte Suprema. Basta constitutional issue. Pag procedural issue lang, hindi papakialaman ng Korte Suprema yan. Wala silang otoridad na pakialaman. Kaya lang, Frami, kailangan tandaan mo to at tandaan din ng mga kababayan natin na bago manghimasok ang Korte Suprema, kailangan magpetisyon sa kanya. No? Yes. Kailangan mag-file ng petition. Hindi basta-bastang pwedeng manghimasok ang ating Korte Suprema. Hindi pwede yung basta-basta na lang siyang mag-i-intervene. Yes. Kailangan meron mag-file ng petition, kagaya, halimbawa, nung ginawa ni Atty. Torion, no? Yung abogado ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, no? Nag-file siya ng petition sa Korte Suprema, kini-question niya precisely yung constitutionality ng impeachment complaint. So, in this particular instance, I'm thinking na pwedeng pumasok yung Korte Suprema to decide kung constitutional nga ba o hindi. No? So, ang rule of thumb, Frami, is kung constitutional issue ito, pwedeng pumasok ang Korte Suprema. But, bago siya pumasok, kailangan may mag-file ng petition sa kanya. No? The Supreme Court cannot unilaterally intervene. No? The Supreme Court can only intervene upon a petition filed before it, questioning or raising a constitutional issue. Sir, mabalik lang po tayo doon pa sa pag-remana ng Senado dito. Kasi pino-point out po dito pong si Senator Batorni ay nagkakaroon natawa din po tayo doon actually attorney no. Hindi siya attorney kasi pero tinawag siyang Batorni kaya tinatawag na rin po ating Batorni itong si Senator Bato de la Rosa. Pero binabanggit niya na at the first place daw doon mismo sa pagpasa pa lamang ay may problema na. Kaya yan po yung naging parang naging issue. At talagang ito isang prosecution na para sa Vice President.
Binanggit nga po ninyo, ito ba ay whether ito ay nangyari po for political purposes, ang trabaho lang talaga po ng Senado ay to magbigay ng verdict, guilty or not. Yun lang po ang mangyari at not to question na kung ano po ba ang nangyari sa Kamara just to pass that impeachment, articles of impeachment, Attorney. Yes, exactly right. Tamang-tama ang sinabi mo, Frami, na hindi lugar ni Senator Bato na questionin yung constitutionality nung impeachment complaint, no? Kung gusto niya questionin, akit niya sa Korte Suprema bilang isang supporter or bilang isang regular citizen, no? But bilang isang senator judge, okay? Bilang isang senator judge, ang utos ng saligang batas sa kanya is to render a decision after trial. Either conviction or acquittal. Wala siyang responsibilidad o wala siyang otoridad na maghusga whether constitutional ba yung impeachment complaint or not. Right? Ang merong otoridad nun, may responsibilidad nun, ay yung Korte Suprema. Now, kung gusto niyang questionin yon, katulad nung ginawa ni Atty. Torion, pumunta ka sa Korte Suprema, mag-file ka ng petition for certiorari. So, kaya hindi tama yung ginawa ni Senator Bato. That's why marami sa amin sinasabi unconstitutional yon because hindi naman sakop yon ng utos ng ating saligang batas sa isang senator judge. Yes. And Attorney, in one point pa po, no, tama lang po ba yung pagsumon ngayon ng Senado para po dito kay Vice President Sara Duterte? Kasi pinapabalik nga po yung articles of impeachment sa Kamara para po isaayos po ito or gawing tama po naging procedures po nila, pero pinagsusumon na po ngayon. At ngayon nga, nitong kahapon na ay meron pong mga defense lawyer ang Vice President. So again, thank you, Frami. Isang magandang pagkakataon na naman to na linawin yung scope ng remand, no? Kasi talagang naano tayo doon, ano, doon sa pag-remand. Sa totoo lang, kung babasahin mo yung order ng Senate Impeachment Court, ang sinasabi lang nung remand order ay mag-certify yung House of Representatives na dumaan yun sa tamang proseso. No? Hindi naman ito binabalik para i-review o palitan or baguhin yung articles of impeachment. Okay. No? So in other words, tuloy pa rin yung proseso. Kaya nga na-serve yung summons kay Vice President Sara Duterte. In other words, hindi naman binalik yung articles of impeachment para baguhin. So, yung articles of impeachment na ipasa nung Pebrero, yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yun. Yun ang dapat sagutin ni Vice President Duterte. No? At yun na nga ang sasagutin ng mga abogado niya, sa palagay ko, na paghandaan na nila at magfa-file na sila ng answer nila doon sa sa articles of impeachment na yon. So, kaya tuloy-tuloy pa rin yung trial. No? Nagsisimula na yung trial. Napadala na yung summons and presumably sasagot na yung kampo ni Vice President Duterte. Alright. Attorney, in one last question ko na lamang dahil ito nga po, no, ngayon na ang mangyari na ito nga po ay tuloy-tuloy na po yung impeachment trial dito pong si Vice President Sara Duterte na tayo po ay lalagtaw na po dito po sa 20th Congress. So ibig sabihin na magbabago na po yung ating naman pong senator judges po dyan. And of course, mga bago na procedures po nila ang mangyayari or kaya kung magkakaroon ng panibago ding Senate President. Ang tanong ko po ngayon po, Attorney, na is this a win for the public or kasi is nakikita natin na kapag magtuloy po ito nga pong nasabi pong impeachment trial, hindi ba ito parang magiging binay case lamang din po na sa taas po ng rating po dati ni Vice President
Jejomar Binay biglang bumagsak with this Senate investigation na nangyari, whether ma-acquit ang ating naman pong Vice President Duterte with this kind of impeachment trial po, sir? Alam mo, magandang tanong yan, Frammy, no? At hindi natin masasabi na pareho ang kakalabasan na resulta ng impeachment trial na to, no? Na makakatulad nung nangyari kay Vice President Binay, no? Kasi iba ang kamandag ng Duterte magic, no? Mm-hmm. So hindi natin masasabi na masisira ba o may embolden ba, lalo bang lalakas ang suporta para sa kanya? Mm-hmm. That is syempre ang conventional thinking is lalakas, right? Lalong lalakas yung pagsuporta kay Vice President Duterte kung ma-acquit siya, no? Pero I would say, no, I would caution with that conventional thinking kasi hindi natin alam kung paano magre-react yung mga katulad mo, yung mga millennials at Gen Z voters, no? Kasi nga dun sa nangyari sa midterm elections, Rami, nagulat tayo, di ba, na yung mga Gen Z at saka millennial voters nagpakita ng lakas na ayaw na nila yung ganyang klaseng politika. Yes. So, yung conventional thinking is pwedeng mangyari yung katulad nangyari kay Vice President Binay or pwedeng yung kabaliktaran ng mangyari, lalong lumakas yung suporta. But personally, I would caution against that because hindi natin alam how the Gen Z and millennial voters na katulad mo, na marami kayo, how would you react, no? Baka mapikon kayo at lalo kayong magalit, talagang iwanan nyo na yung mga dynastic politicians na yan at yung mga non-dynastic lang ang susuportahan nyo. So, yan yung tingin ko for now, no? For now. Alright. And attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras. Alam po namin na marami pa tayong pag-uusapan. Kung hindi lang dahil po dito sa NBA coverage po natin na mamaya po na 8:30, tuloy-tuloy sana po ito At alam ko, may forecast na po ba kayo? Baka ito, mas maganda pong forecast po natin dito. Pacers po ba or OKC po, attorney, ngayon? Pacers yan, Game 7. Pacers Game 7. Ayos. At attorney, maraming salamat po. Mas madali po doon kaysa po dito sa pinag-uusapan po natin. At maraming salamat po. Yes. At yan nga po, attorney, no? Maraming salamat po sa inyo. Baka meron po kayong gusto pong ipanawagan po sa pong mga kababayan po regarding nga po sa pong pinag-usapan po, attorney. Maraming salamat, Bombo Frammy, at sana patuloy pa tayong mag-usap tungkol dito sa mga bagay na to kasi gusto natin magkaroon ng pagkakataon na magbigay linaw, lalong-lalo na sa mga constitutional issues sa ating mga kababayan. Alright, at with that, maraming salamat po sa inyo, Attorney Michael Henry Yusinko, ating pong political analyst and of course, ating pong constitutional law expert. Mabuhay po kayo, sir, at good morning po. Maraming